Dahil issue ngayon ang mga benepisyo na dapat makukuha ng mga OFW sa OWA kapag mag-for good na in reality na wala naman talaga makukuha ang mga OFW kapag uuwi na sa Pilipinas dahil ang ating OWA membership ay isang insurance. Pero dapat naman talagang may makuha ang mga OFW kapag mag-for good na pagkatapos ng ilang taong pagtatrabaho sa ibang bansa na hindi manggagaling sa gobyerno. Dahil pinagpaguran talaga ito ng mga OFW. Yan ay ang ating end of service benefits. Na tama ang sinabi dito ni Kabong Concha na malamyalang kasi ang pagpapatupad ng batas ng ating gobyerno tungkol dito. Kaya napakaraming mga employer ang hindi sumusunod. Ngunit malaya silang nakakakuha ng mga workers sa Pilipinas na dumadaan pa sa ating gobyerno. Ang end of service benefits po ay meron po sa bawat kasambahay, depende po sa bansa. Sa Saudi Arabia, ang 4 na taon mo ay katumbas po ng 1 buwan na end of service benefits. Ang isang malaking problema po ng mga nagtatrabaho sa bahay, yung pagkuha nito. Marami pong employers ang hindi po tumutugon dyan. Marami pong amo ang pahirapan na magbigay ng pera. Kaya nga po lagi natin sinasabi, kung gusto niyo hapulin, kailangan niyo po mag-file, magpatulong po sa ating Migrant Workers Office para kausapin po yung employer ninyo. Pag kayo po ay nakauwi na ng Pilipinas, huwag niyo na pong asahan na mahahabol po niyo yun. Dahil hindi po. Okay? Yun nga po, sinasabi ko nga po sa inyo. Ang tamang gagawin po ninyo kung may hinahabol po kayong end of service benefit is kausapin nyo muna maigi ang inyong employer kahit sabihin nyo na hadiah, bigyan na lang kayo ng regalo. Or huwag nyo i-expect na lahat makuha nyo. Ang importante makapagbigay. Alam niyo marami pong tayong mga OFW na akin na-encounter sa Saudi Arabia, mga skilled worker pa, nag-aantay ng malaking pera nilang end of service benefits. Kumpanya pa yun ha. Meron isa, 300,000 mahigit yung kanyang inaantay. Sinabi niya sa akin, inoferan siya ng 100,000 ng employers para lang makukuha. Tinanggihan po niya yun. Ngayon, ilang taon na po siya naghihintay. Napakahabang taon na. Mga anak niya hindi na nakapag-aral. Imagine po ninyo yung waiting time against sa kinukuha ninyo na pera dahil gumagastos kayo. Marami na pong nagkamali dyan na umaasa na lang sa wala. Kaya laging ina-advise natin, sir, sa 20,000 riyals na inahabol mo, inabot ka ng 3 taon dito sa paghihintay. Tingnan po ninyo yung nagastos ninyo doon sa hinahabol ninyo. Kung nakauwi na kayo, nakapagtrabaho, sana kayo nakapag-start po kayo. Kung binibigyan po kayo ng end of service benefit, swerte po ninyo. Pero hindi po lahat may swerte. Hindi po lahat nabibigyan. Marami po tayong mga kababayan na hindi po nabibigyan ng service benefits. Kaya nagtataka ako sa marami nating kababayan. Bakit po kayo nagpapaabot ng mahabang panahon kung halimbawang sa loob po ng 2 taon, 3 taon, wala kayong nakuhang pagbabago, walang improvement sa sahod ninyo, maliban sa mabait ang amo? Magtatagal pa ba kayo? Marami yung nagreklamo sa akin, sir. 10 years na ako rito, wala man lang binibigay sa akin ng employer. Wala po tayong magagawa doon. Pag ayaw mo sa company, hindi maganda yung mag-resign at maghanap ng iba. Ako ganun po. Pag hindi po maganda ang aming nangyayari, nag-resign ako. Maghahanap ako ng ibang trabaho. Bakit ko po hihintayin yun? Yun ang nga sinasabi ko, Rhea. Maraming employer ang hindi nakakaalam tungkol dyan. Dapat alam po nyo yan. Matuto po kayong gumalaw. Kung may hinahabol po kayo,
na end of service benefits, tingnan ninyo kung gaano kalaki. Halimbawa, 1 buwan, hahabulin mo yun. Tapos hindi ka uuwi, mag-aaway kayo ng amo mo, may stress ka pa sa halagang 20,000 pesos. Okay? Ang mahirap po kasi sa iba nating kababayan, mas iniisip nila na kunin nila, hindi nila iniisip kung paano kung magtagal sila. Mga sir, mga ma'am, ang dami ko pong encounter dyan. Inaabot ng maraming taon, hindi makuha ko ang pera nila. Daan-daan libo pa. Hirap silang kunin. Ang tagal nila. Yung isa, inabot na ng 2 taon sa paghihintay ng 20,000 reals niya. Sabi ko sa kanya, sir, bilangin mo yung 20,000 reals doon sa nagastos mo sa 2 taon habang hinihintay mo yung 20,000. Mas malaki yung nagastos mo. Masama pa ang loob mo. Hindi ka pa nakauwi ng Pilipinas. Gusto mo pang abutin ka pa ng another 2 years para sa 20,000 real. Sabi ko, tablahin mo na, sir. Pero kung wala rin mangyayari, bakit ka pa maghihintay? Yan ang ina-advise ko sa mga OFWs. Yung reality. Okay? Ako, sinasabi ko yan sa ating DMW. Kaya hindi tumutugon ng mga employer kasi masyadong malamya, masyadong relax ang pagpapatupad ng batas para sumunod ang mga employers. Pero may sinabi naman dito si OWA Admin Arnel Ignacio na dapat gawin ng mga OFW sa ibang bansa just in case ayaw ibigay ng employer ang kanilang end of service benefits kapag mag-for good na sila or hindi na sila babalik sa kanilang amo or employer. Ang dami talaga nagtatanong tungkol sa kanilang ESB o end of service benefits. Para mas matulungan kayo, again, we have offices all over the world. If you're in Saudi Arabia, we have 3 offices there in Riyadh, Jeddah, and Al-Kubar. Sa Kuwait, meron tayo. Usually, ito yung mga questions dito eh. Bahrain, meron tayo na ganyan. Kung ayaw ibigay sa inyo, humingi kayo ng tulong sa ating mga offices, DMW and OWA. Kukomputin nila yan. And then, pupuntahan natin yung mga employer para makuha nyo yung inyong end of service benefits. But in reality, ay wala naman nagagawa ang taga-Polo tungkol dito. Dahil marami ng mga OFW sa iba't ibang bansa ang nagbahagi ng kanilang karanasan na lumapit sila sa Polo para magpatulong para makuha ang kanilang end of service benefits. Ngunit taga-Polo na mismo ang nagsabi na nasa employer kung magbibigay daw sila ng end of service or hindi. Pinagpaguran nito ng mga OFW ng napakatagal na taon at hindi naman ito hinihingi sa ating gobyerno. Ngunit ang hiling ng mga OFW na sana may leader sa ating bansa na mapuwersa ang mga employer na ibigay ang end of service benefits kapag magfufurgod na ang mga OFW. Lalo na't may bilateral agreement naman ang Pilipinas or sa pagitan ng Pilipinas at sa bansa kung nasaan ang mga OFW tungkol sa mga benepisyo ng mga workers. Marami lang talaga mga employer ang hindi sumusunod dito.